Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, I'm calling this session to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato O. Linatok, Honorable Donato R. Monfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. Please remain standing for our invocation to be led by the Honorable Yonilo A. Katipon. Ating ilagay ho ating presensya sa ating Panginoon, Amang nasa langit, sa pagsalubong po natin ng bagong taon. Sana makagawa kami ng mabuti sa aming kapwa at higit sa sambayan ng Lipeño. Magkaroon po sana ng hanap buhay ang mga tao at magkaroon ng kaligtasan sa lahat ng sakuna. At ang sagunang ito po ay magkaroon ng tamang daan at tatahakin. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng ating Berheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga at Happy New Year sa inyo lahat. May we likewise request the Honorable Katipon to lead the singing of the national anthem. Bayang Magiliw, ready, sing. Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy New Year, Happy 2014. May we request the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso for the reading of the minutes of the preceding session. Mr. Chair, considering that we have copy of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Linatok and Honorable Katipon. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the last session is hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, annual budget for CY 2014 of Barangay Halang. Refer to the Committee on Appropriations. Number 2, Barangay Ordinance Number 01-2013, ordinansa naglalagay or creation ng driver para sa pagtataguyod ng serbisyo, sangguniang barangay at paglala ng pondo para dito. For information. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Good Government. Barangay Ordinance na 1-2013, ordinansa naglalagay ng barangay clerk para sa serbisyong pangtanggapan at paglala ng pondo para dito passed by the Sangguniang Barangay of Barangay Tangob, Lipa City for review and approval.
Refer to the Committee on Good Government and Barangay Affairs. Number 4, reclassification request from residential to institutional use of Mr. Jerome Beltran of 3 parcels of land with a total area of 966 square meters. Refer to the Committee on Land Utilization. Number 5, reclassification request from residential to commercial use of Ms. Rebecca Katibog of her property with a total area of 314 square meters Refer to located the- at Barangay Sais, Lipa City. Refer to the Committee on Land Utilization. Number 6, reclassification request from agricultural to commercial use of Mr. Marco Maralit Mayor of 264 square meter of the property situated at Barangay Tambo, Lipa City. Refer to the Committee on Land Utilization. Reclassification request from agricultural use to commercial use of Engineer Domingo Palon of the 1,117 square meter portion of the property with a total area of 1,162 square meters under the name of Enrico A. De Castro, situated at Barangay Dagatan, Lipa City. Refer to the Committee on Land Utilization. And number 8, offer in compromise of Smart Communications Incorporated regarding its unpaid tower fees. Refer to the Committee on Public Utilities and Planning. Yung Mr. Secretary, meron pa nasa likod. As for urgency, okay. Resolution and ordinance for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, as chairman of the Committee on Appropriation, Finance, and Budget, I would like to request for the urgency of the items in the business for the day, items number 1, the annual budget of Barangay Halang. Mr. Any Chair. second for urgency? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Item number 1 of business for the day is hereby declared as urgent. I move, Mr. Presiding Officer, that we pass a resolution concurring the approved annual budget for calendar year 2014 of Barangay Halang in the amount of 1,715,739,000 for third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Katipon, Veloso, and Monfero, Briones, and Mendoza, Puwa, De Biste. Discussion? Monte Alto. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Any more motions? The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Last year po sa atin pong regular session ay binuksan po natin sa atin pong privilege speech ang isa pong panuntunan ng atin pong Barangay 5 ukol po sa pagre-regulate ng atin pong night market. Ito po ay binasa po natin ang kanilang Barangay Ordinance number 3, 2013 na ipinatupad po nila noong December 15, 2013. At kasama din po nito ay ang isang certification mula po sa atin pong Sangguniang Secretary na hindi po ito dumaan sa atin po sa Sanggunian at wala po itong kaukulang approval or ratification po ng ating Sangguniang Panglungsod. Ngayon pong Enero 4, 2013, muli pong nakatanggap ang ating pong Lipa City Night Market Vendors Association ng panibago pong memo kung saan ang Lipa City Tax Ordinance number 145 series of 2009 ay nilalayon po na ipatupad ng Barangay 5. Sa akin pong pagkakaalam, Mr. Chair, ito pong bagay na ito ay ipinatutupad po on the city level and not on the barangay level. At kung kinakailangan po mag-impose ang barangay ng kaukulang barangay business clearance, ay kinakailangan po ay ito po ay nasa isang ordinansa din. Naririto po ngayon sa atin po ang atin pong Lipa City Night Market Vendors Association, kasama po ang kanilang pamunuan, sa pangunguna po ng kanilang Pangulo, si Ma'am Francia, at atin pong ire-request na mabigyan din ho ng pagkakataon na makapagsalita po ang kanilang spokesperson na si Marife,
nang sa ganun po ay ma-address din po sa sanggunian ang kanila pong problema na naranas po nila nito pong Kapaskuhan at nito pong ating pong bagong taon. I move for the suspension of the rules, Your Honor. Any second for the suspension? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Rules suspended. To accommodate Ms. Marife ng Night Market Associations. Yan na po sa harapan. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga kagalang-galang na konsehal at kay Vice, at sa mga naririto po. Pasensya na po kayo. At ang night market po ay sumingit ng kaunti sa inyong session. Meron lang po kasi kaming nais iparating at saka ipabatid sa ating mga kababayan, sa katulad po ninyo na aming inaasahan na kumbaga titingin kung tama po ba ang mga panuntunan na sinusunod ng mga mamamayang katulad namin na naghahanap buhay ngayon sa night market. Meron po kaming mga ilang suliranin, pero gusto ko pong liwanagin na hindi po naman namin ito kinokontra o nilalabanan. Gusto lamang po namin malaman, kahit po kasi anong ganda ng hangarin, kapag humali ang pamamaraan, hindi rin po nagiging maganda ang resulta at nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. May nalipitan na rin po kaming mga ilang tao na hindi na po namin para banggitin kasi hahaba lang po. Gusto namin parating sa inyo mga konsehal at kay Vice na sa inyo ho kami umaasa kasi gusto pa rin namin sundin yung batas at yung tama. Liliwanagin ko lang ho ng napakaliwanag at medyo nami-misinterpret po tayo. Meron ho kami tinanggap na ordinansa ng December 10, siya inilabas, in-implement ng December 15, na hindi ho namin alam kung bakit nangyayari po yun nga ba, bakit nga ho. Kami, mga ordinaryong mamamayan ng Lipa, na kahit pa paano naman, kahit malinid na lang kami, alam namin ang aming karapatan. Hindi ho problema yung batas na pinapatupad nila, ang problema ho, ipinatutupad nila nang hindi pa nagdadaan sa inyo. Kayo ho ba talaga ay sa mga barangay ordinance? Pangalawa po, ngayon na naman ho ay humihingi na naman ho ng barangay business permit. Hindi rin ho problema namin yon. Ang problema lang ho ay yung pamamaraan. Dumaan na ho ba sa ratification? Bakit ho laging implementation po agad? Kaya hinihingi po namin yung loob nyo. Kami ho ng Pasko, sa totoo lang, ay habang kayo nagbabakasyon at nagsasaya, kami ho'y namamroblema sa night market. Pero tumuloy ho kami sa paghanap buhay kasi dalawa yung naasahan. Pasensya na ho kayo, kinakatakuhan puso ninyo kayo mga inihalal namin. Dalayan nyo naman ho kami sa night market. Alamin nyo naman ho kung kami natatapakan na kami himamamayan ng Lipa. 237 ho kami member. Pero kami ho'y napapabayaan. Pasensya na ho kahit emotional, mahaba ang pinagdadaanan namin. At isa na naman ho ngayon sumalubong sa aming New Year ang ganito. Sa inyo ho, simple lang ang bagay na ito. Sa amin ho, buhay namin to. Salamat po. Pero po gustong magtanong sa mga ating pong mga taga night market? Kung wala po, we'll proceed sa ating pong session. Session na resume. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Maisundo ko rin lamang din po ang ating pong speech regarding po dito sa ating pong issue po ng night market. This matter has already been referred to the appropriate committee at sa pag-usap po natin kanina sa ating pong tagapangulo ng ating pong komitiba ay ipapatawag po sa Thursday ito pong ating pong barangay upang liwanagin itong proseso na kanila pong ginawa. Considering that, Mr. Chair, and since we have several days before Thursday, may I request that we also pass a resolution informing Barangay 5 that any ordinance to be implemented by the same constituency should be first forwarded to the Sangguniang Panglungsod for approval before its implementation. Without the approval of the Sangguniang Panglungsod, any implementation is null and void on the part of the barangay. I move that we consider this as urgent, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded.
Discussion. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Chairman, magandang umaga ho sa lahat ho na nandito at bumabati rin po ako ng isang manikong bagong taon. Doon po sa resolution na ipinapasok po ng ating pong kagalang-galang na si Consejala Concon Hernandez, siguro mas maganda ho na hindi na lamang po Barangay 5 ang padalahan po natin ng ating resolusyong iyan, kundi lahat na po ng 72 barangay para hindi naman po natin napipinpoint na lamang ang isang barangay. Siguro mas magandang i-address na po ito sa lahat po ng 72 barangay na sila'y bago mag-implementa ng isang ordinansa. Siguro po mas maganda muna, mas kinakailangan po na padaanin muna sa Sangguniang Panlunsod for ratification and approval of the ordinance that they're going to implement before the said implementation. So, Mr. Chairman, I move for the amendment of the said resolution. Amendable, Mr. Chair. There's a motion for... before the motion for amendment, the Honorable Hernandez. Thank you, Mr. Chair. I'm amenable to the proposal of Councilor Mendoza, considering that this may be the first time na na-receive po natin ito, but this may not be the last time kung hindi po rin natin i-inform appropriately. And perhaps we can also course this to the Association of Barangay Councils so that the same can also be efficiently forwarded to them. Amenable, Mr. Chair. The Honorable Linatok? Hindi na. Any further discussion? Objection? Hearing none, the amendment is hereby approved. Motion? Mr. Chair, I move that we pass a resolution informing our 72 barangays that prior any implementation of any resolution or ordinance, the same should be forwarded to the Sangguniang Panglungsod for approval before its implementation. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair. Privilege, the Honorable Veloso is recognized. Thank you, Mr. Chair. Kukuhanin ko na rin po ang pagkakataon na ito upang buksan ang isa pong issue dito po sa ating lungsod ng Lipa involving the establishment of our perya and Tiangge along CM Recto Avenue, Lipa City. Upon investigation, Mr. Chair, at sa pag-uusap-usap din po ay napag-alaman din po natin na ito pong existing na Tiangge na ito ay wala pong kaukulang permiso na nakuha po mula po dito sa Sangguniang Panglungsod. Now, Mr. Chair, if this matter will also be referred to the Sangguniang Panglungsod, I would also object to the establishment of the same along CM Recto Avenue for several reasons. One, ito pong pinagtayuan po na ito ng atin pong Tiangge ay napaka-traffic na po na area. This is already congested considering this is a busy thoroughfare or street at hindi po appropriate na lagyan po ng Tiangge. Secondly, Mr. Chair, ito pong atin pong mga business establishments ay natatabingan. Wala po silang access to the parking spaces, wala pong access to the empty areas, at hindi rin po friendly para po sa atin pong mga business establishments na nagkaroon po ng Tiangge dito po sa atin pong kahabaan ng CM Recto. On the third issue, Mr. Chair, napakalapit po nito sa atin pong palengke. This is a competition to our market vendors na nagtatrabaho po ng maayos at sila po ay umuupa, sila po ay nagbabayad ng kanila pong pwesto at ito pong pagkakataon ng fiesta po natin para sila po ay kumita ng malaki ay sana rin naman po ay maibigay na ho natin sa ating pong palengke. We would want to help our market vendors at gusto po natin silang palaguin sa kanilang komersyo, kaya po atin po sanang nire-request na ilayo po sa area ng palengke, ito pong atin pong Tiangge. On the fourth issue, Mr. Chair, ito pong ating safety ng mga mamimili. Kung mapapansin po natin, nakabukas po ang kanila pong mga tindahan facing the side ng atin pong daanan ng mga sasakyan. At kung atin din pong mapapansin, ay talaga naman kung kapag sila'y namimili, ay yung kanilahong mga likuran ay nakatalikod po sa sasakyan, at yung pong mga sasakyan ay napaka-peligroso po ang maaaring mahagip dito po sa atin pong mga mamimili. Kaya naman po, Mr. Chair, sa pakikipagtulungan din po siguro dito sa atin at sama-sama po nating pagkakaisa, atin pong i-request na ito pong Tiangge ay wag na pong ilagay dito sa CM Recto.
nire-recognize naman po natin ang kasiyahan na ibinibigay po ng ating Tianggian. Subalit wag naman po sana dito sa CM Recto. Isa po sanang mungkahi na sana po ating pong pagsamasamahan ay ang paglilipat po nito sa may community park po natin. Maluwag po dito sa may area na ito, yung pong street po na malapit po sa atin po may Lipa City District Hospital, at maaari din pong i-utilize yung loob po ng community park natin nang sa ganun ay magkaroon din po ng komersyo dito po sa area na ito. Ito pong area na ito ay magiging safe. Ito po ay mayroon pong bakod. Pwede po tayong maglagay ng security. Pwede po nating makontrol ang problema po natin sa peace and order, at lalong-lalo na po sa atin pong kalinisan. Dahil pag alis po ng Tiangge ay for sure nandyan po ang mga kalat. Saan ga po dumudumi, saan ga po umiihi ang atin pong mga nagtitinda dito. Wala naman pong provided po ng mga CR. Dito po sa atin sa community park, mayroon ho tayong available na CR. Maari po sila makagamit ng ayos. Pwede ho tayong maglagay ng mga portalets para sa ganun ay mas marami po tayong facilities na maging available. With that, Mr. Chair, I hope that this matter may be considered also as urgent and the appropriate action be coordinated also to the Sangguniang Panglungsod. Yun lamang po, Mr. Chair. The matter brought up by the Honorable Vilosas referred to the Committee on Games and Amusement. Privilege, the Honorable Katipon. Privilege or privilege? Before the privilege, is the proponent willing to be interpolated? Mr. Chair, Before I'm the willing to be interpolated. Can Mr. Chair. in addition to your, I suggest na may kaunti pa ako bago mo, ma'am, ituloy yung iyong pan. Pwedeng i-continue ko muna ng kaunti yung input para ma-enlighten ang Sanggunian. Amenable, Mr. Chair. Okay. Magandang umaga ho sa kagalang-galang na Sanggunian. Ito ay sa tunay, actually, ito ay minsan ay pinasyalan ko doon. Tinanong ko kung mga taga saan sila. Mayroon hong taga Candelaria, may taga San Pablo. Sino ang nagpalagay sa inyo? Konsehal daw. Ang Sanggunian. Sabi ko, sino? Nasa isip ko, isa sa Sanggunian, pero wala ho dito sa Sangguniang Panlusod. Ito'y on the record na mga angahas diyan. At sumingaw pa nga ho diyan ng pangalan ni Konsehal Pua. Sabi ko, hindi ho gagawin ni Konsehal Pua dahil wala naman ho kaming power to implement ang aming legislation. At kausap ko ho doon yung negosyanteng may bangko at ito ho yung isa yung Lipa Bank na sila ay nagmamakaawa na yung kanilang mga establishmento komersyal ay natatakpan. Hindi bali yung matakpan na lang daw at may daan pa. Ang problema pagdating sa umaga, yung dumi ng tao nasa harapan nila. Yun hong kalye, ito ho'y tradisyon. Lagi ang dahilan ho'y tradisyon. Na hindi na ho baling mag-tradisyon kung yun ho'y mga Tagalipa. Magdamusak na tayong mga Tagalipa kung tayo ho mismo na rin yung nariyan. Noong unang panahon ho, yung tradisyon ngayon sinasabi, yun ho yung mga taga-palengke. Nasa loob ng palengke, nilalabas ho nila kanilang paninda pag New Year at saka ho piyesta. Yan ho ang tradisyon. Pero ang nangyari ho sa tradisyon ngayon, sabi nga ho ni Konsehala Konkon, na wala na nang mamimili ang mga tagalusod na Lipa. At ito hong mayroong mga tindahan ito, hindi ho ito mga tagalipa. At ang basura hong iniiwan ng mga ito sa araw-araw ay hindi ho maganda para sa ating syudad. Kaya ho kung maaari ho sana, akin hong hinihingi ang atensyon ng chairman ng Committee ng Good Government. Sino kaya ang department head? Hindi ho ito kundi ni Mayor eh. Tingin ko, hindi naman makakarekta rin ng mga yan kay Mayor. May somebody na department na po pwedeng magsalita sa mga yan, bakit sila na-allowed diyan. Pero ganun pa man, ako isama sa kabuuan ng Sangguniang Panlungsod. Putulin na ho natin ang tradisyon yan. Alisin ho natin ang tindahan sa kalye. Hirap na hirap po si Konsehal Don Lilatok at mga Sangguniang kung tandaan nyo doon sa experimental rerouting. Binagyan ho natin ng November 1 to November 30 para mag-experimental rerouting. Kita na natin ang resulta. Paano ulit natin makikita resulta kung hinarangan ulit po natin ang karsada? Kaya ito'y, sa tingin ko, ito'y bagay na kailangan ho nating sugpuin na ang tradisyong ito. Tradisyong hindi ho makakaganda sa lusod ng Lipa. The Honorable Linatok is recognized.
Mr. Chair, this humble representation is concurring to the statements mentioned earlier. At ganun din po bilang chairman ng Special Committee on Traffic, ay tayo po ang isa sa nagtutulak na magkaroon ng paglilinis ng mga road obstructions. Ay ito po ay isang napakalinaw na obstruction sa ating karsada. Dito pa man din po sa mga lugar na ang parking ng mga pribadong establishmento na naghahanap buhay ay problema po natin. Kaya nga po tayo ay nagpasa na ng pagpapagawa ng parking building dahil nga po tayo ay napakalaki ng problema. At ito po ay nangyari yung napakahigpit na traffic sa ating kabayanan nung pong tapos na ang ating pagkakandak ng session noong December. Para hong sinabayan na hindi na tayo makakapag-session at tayo po ay bakasyon na rin ang ating mga opisina. So, dapat at marapat din lamang po na ito ay maimbestigahan upang matukoy nga po natin kung sinong departamento ang nangangahas at tumitindig para ito ay bigyan ng authority na mag-put up diyan. Tama po yun na wala hong makakapag-put up diyan na walang may alam na departamento o baka may gumagamit ng pangalan ng ating kagalang-galang na mayor. Dahil ang ating mayor ang gusto'y kaayusan at kalinisan din. Dahil nung huling pong nag-meeting ang mga department heads, ay isa sa in-stress niya na magkaroon na tayo ng isang komprehensibong programa para sa kalinisan at kaayusan. Kung kaya nga po, sana yan ay maimbestigahan din. At lalo tigit ay nung nakaraan pa pong sanggunian na tayo ay naging miyembro, ay yan ay mahigpit nating tinututulan na yan ay ilagay sa kahabaan ng CM Recto. Dahil nga po makitid na yung ating mga kalsada at delikado pa po. At sa atin din po nagmula na yung mga tindahan nila ay nakabaliktad dapat po. Dapat po sarado yung along the roadside or yung dinadaanan po ng ating mga behikulo upang nang sa gayon ay sila ay safe ang magtitinda, safe din po ang mamimili. At ako pinagkukonkur din na ito ay ating dalhin sa mas maluwag-luwag na lugar at meron pang lugar pasyalan. Dahil po sa napakaraming napuntahan ko ng may tiyanggian, ito po ay dinadala nila sa kanilang mga parke. At doon po na habang namamasyal ay nandun din nakakapamili yung ating mga kababayan. At ito po ay hindi kailangang nasa main thoroughfare o main street dahil yan po ay pagka maayos at maganda ang pagkakagawa, kahit po yan ay nasa Malitlit, doon sa sitio Anange, ay yan ho'y dadayuhin. Basta ho yan ay maayos at maganda ang pagkakagawa at naipromote ng husay. Kesa ho dito na mukhang basurahan po ang kahabaan ng CM Recto. So siguro po ay tayo ay kumukungkur na ito ay maaprubahan natin sa lalong madaling panahon at maipatigil po ang pag-ooperate nila diyan along CM Recto. Salamat po. It is now likewise referred to the Committee on Good Government. The Honorable Briones is recognized. What's the point of order? May I know if the matter is already referred and there is a new matter already to be discussed? The matter was referred earlier to the Committee on Games and Amusement, so it jointly referred now sa Committee on Good Government headed by the Honorable Briones and Honorable Monfero. If Mr. Chair, kung meron po tayong bago na pong issue na pag-uusapan, may I request that I be given the opportunity also to sponsor a resolution related also to the operation of the CM Recto Avenue. Tiangge. Okay po. Before let's hear first the comments of the Honorable Briones. Magandang umaga po sa ating Vice Mayor, sa aking mga kasamahan at sa mga bisita natin dito. Bilang chairperson po ng Committee on Good Government, asahan niyo po na tayo ay makikipagtulungan kasama po ng Chairman on Games and Amusement na imbestigahan po natin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon at titignan po natin para po maisaayos ang yung mga tianggi na ito at masaayos din po ang traffic sa bayan. Yun lamang po. Maraming salamat.
The Honorable ABC President J.R. Makasait is recognized. Magandang hapon po sa lahat ng mga nasa sanggunian ngayon. Ako rin po sa tanggapan naman po, in behalf po nung sa tanggapan ng ating ABC at sa mga kapitan, ay dahil sa kadahilanan na hindi lamang po naman dahil ang CM Recto po natin ay alam natin na nasasakupan ng 5 barangay dito po sa lungsod ng Lipa, asahan din naman ho natin na makikipagtulungan po at kung kinakailangan na ipatawag ang mga kapitan na involved na nalalagyan po dito. But as of now po kasi dahil nga bagamat po ito yung ngayon lamang na pag-usapan dito sa ating sanggunian panglunsod, ito po yung nai-report na rin sa akin ng ating mga kapatid sa panunungkulan ng mga kapitan, particularly barangays 4, 5, 6, 9, and 11 ang nasasakupan po ng ating CM Recto, na dito naman po sa mga kapitan ho na ito ay akin din ho napag-alaman na hindi pa rin ho proper yung coordination as regards dun sa paglalagay po ng ating tiyangge. So if it would be any help dun po sa atin para dito po sa ikalulutas at maisaayos ang peace and order at ang seguridad ng lahat po ng mga taong nandito po sa atin na nasasakupan, ay makikipagtulungan naman po ang aming pong tanggapan para po may saayos po ito lahat. Thank you, the Honorable Makasait. The Honorable Puwa is recognized. Magandang hapon po sa lahat magandang umaga po sa lahat ng mga nandito sa sanggunian. As chairman po ng Peace and Order, hinihiling ko po na yung tungkol po doon sa mga tiyangge po sa CM Recto ay maparefer din po sa aking committee. Dahil po alam po nga naman natin na kumbaga yung traffic po, bagamat bumuo po tayo ng isang ad hoc committee sa pamamagitan po natin kagalang-galang Don Linatok, ay ang Peace and Order po ang isa po sa humahawak ng traffic dito sa lungsod ng Lipa at nagsasaayos po ng seguridad ng ating mga kababayan din sa lungsod ng Lipa. Maraming salamat po. Referred also to the Committee on Traffic and Peace and Order. The Honorable Veloso is recognized. Thank you, Mr. Chair, and thank you also for referring the possible transfer of our tiyangge to its more appropriate location. And considering also the sentiments of the Sangguniang Panglungsod and the fact that the existing tiyangge is now violating our General Ordinance Number 5, Series of 2004, pertaining to the ordinance regulating the establishment of perya, chenda, and other games and establishment during Christmas season and fiesta, and that no appropriate approval or permit or any document favoring the tiyangge has been issued by the Sangguniang Panglungsod, I move that we pass a resolution requesting the city administrator to stop the operation of the tiyangge along CM Recto the soonest possible time. For urgency, Mr. Chair. Any motion for urgency? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none? The motion duly seconded is hereby approved. Motion for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. I move that we pass a resolution requesting the city administrator to stop the operation of the tiyangge along CM Recto on the ground of violation of General Ordinance Number 5, Series of 2004, Ordinance regulating the establishment of perya, chenda, and other games and establishment during Christmas season and fiesta for third and final reading. Jointly moved by the Honorable Linatok. I just would like to ask Mr. Presiding Officer if the proper person is the city administrator or the city mayor. The Honorable Veloso. May I request for a minute of recess, Mr. Chair? I'm declaring a 1-minute recess.